Ayun. So, kumpleto na yung ating pag-DIY ng linis at paglalagay ng grasa ng ating engine support. Ayan, ang gagawin ko ngayon, preventive maintenance. Bali, kasi mahigit isang taon na itong aking unit, no, at ang tinakbo ay nasa 18,000 kilometers na. So, ang gagawin pa natin, maintenance, base sa mga napapanood ko, pag hindi agad na bunot ito ay kinakalawang at mas mahirap kapag pinatagal pa na pinatagal. So, gagawin ko lang po ngayon ay aking huhugutin ito, yung mga yan, at saka itong ihi ng stand, no, para hindi tayo mamroblema isang araw. Okay, lalagyan ko lang ng grasa yan. So, ayan ang gagawin natin ngayon. So, ayan, natanggal na natin yung ating engine support. At ang ginawa ko dito ay hinugasan ko muna ng WD-40. Okay, so nag-umpisa ng kalawangin ito, pinaka-shafting niya. Pero ano pa naman siya, dahil yung shafting sa loob, so ibig sabihin kalog pa siya, willing pa, ibig sabihin hindi pa siya kinakalawang. So ito naman yung isa. Ito okay to kasi may mga grasa. Lagi ko kasing ini-spray ng langis din yan kahit pa paano. So ang ating motor ngayon 17 months. 17 months na ito. Kaya sa may mga may-ari ng motor, branded man yan or kailangan talagang preventive maintenance bago pa mahuli ang lahat. Kung hindi talaga kaya, dalhin na lang sa mekaniko, ang advice ko. Kasi may mga technique ang mga mekaniko na hindi natin alam, lalo na sa mga first time na katulad natin nitong ganitong scooter. Ayan, pero sa mga gustong mag-DIY, ayan, ang kailangan lang, ang isang tip ko, kailangan talagang unahan na mapantay doon sa likuran. Yan, dapat pantay siya para hindi muntik ng kanina. Ayan, tapos yung ilalim, kinalangan ko lang ng kawayan. So, ang tanong nito ngayon kung maibabalik. What? Bro, what are you talking about, man? Yun yung malaking katanungan dyan. Ayan, nabaklas na natin yung ating engine support. 17 months, mag-18 months, ito yung ating rubber, okay pa naman, maganda pa naman. Ito lang din talaga ang problema, kaya kailangan talagang mabaklas. Itong, ano bang tawag dyan sa bearing na yan? Ito, tumigas na. Tamo, kung hindi agad na agapan to, magiging malaking problema na ito kasi nga, sabi ng mga mekaniko, ang hirap na tanggalin. So at least naagapan ngayon, hugasan ko siya ng gasolina, baka ma-revive pa siya, maayos pa, tapos punuin natin ng grasa yan. Kasi ito napuno ko na to eh. Ito napuno ko na ng grasa yan. Nalinis ko na yung loob niyan. Tapos pinuno ko na ng grasa. Tapos kailangan talaga pala sa mga may-ari ng tawag dito, scooter. Kahit anong brand pa yan. Pare-parehas yan, bakal din yan. So, ito yung isang problema pala. Kung mapansin nyo, baluktot. Mabuti na baluktot siya. Kaya siguro may konting giwang. So, tinanggal na rin lang natin to. Ipaayos ko na to. May konting giwang siya eh. So, ipapa-align natin. Ipapa-press natin kung yun. So subukan kong mabuti na Kaya pala may konting giwang siya kasi nga na-accident itong motor na to. So maaaring naapektuhan ito. Ayun di ba? So yun, kailangan talaga ang preventive maintenance ng mga scooter natin, kahit anong motor naman eh. Katulad dito, kalawangin na. Kahit anong motor naman talagang, pati yung sa center stand na yan, tatanggalin ko yan para nga malagyan natin ng grasa, malinis natin yung kanyang mga shafting. Yan, sa gustong mag-DIY pala na may-ari ng
scooter or itong RFI, particular sa RFI 175. So ang ating palang rubber bushing ay yung stock 2 piraso na ganyan. Nakikita mo dito sa labas isa lang. Akala natin solid. Ngayon kung magpapagawa naman tayo ng bushing, may mga gumagawa naman ng bushing, sulo lang talaga yung kanilang na yon. Ibig sabihin 1 piraso, no? So kaya pala ito naglalaro dahil 2 ganyan. May pagitan siya. So ayos pa yung ating rubber bushing after 18 months, 17 to 18 months. At talagang napaka malaking bagay po yung magme-maintenance tayo, lalo na itong mga under chassis na tinatawag, napaka-importante din ito. Tapos ito nga, so siguro hayaan ko na lang muna ito, kaunting lang naman, maliit lang naman siya, hindi pa rin masyadong actually may nararamdaman akong kaunting giwang siguro dito dahil nga hindi siya straight pagkatapos maaksidente nitong motor. So ayan, malinis na lahat, ibabalik ko na to. Ito naman napuno na natin ng grasa. Napuno ko na ng grasa yan. Itong loob puno ng grasa yan. Nalinis natin pati yung kanyang bushing. Ano bang tawag doon sa bushing na yon? Paki-comment nga sa kung alam niyo ang tawag doon sa bushing na yon, dahil hindi ko rin alam ang tawag doon sa bushing na yon. Okay, so paki-comment anong tawag doon sa bushing na yon, yung dito. Yan, sa ating mga mekaniko. Tsaka ito, puno na rin ng grasa tong isang to. Ayan, puno na rin yan ng grasa. Okay, so yun, ibabalik ko na to. Ito naman yung medyo madugo ngayon kung paano ito, kung kaya ko itong ibalik. Pagkatapos, isama na rin natin sa kung ibababa nyo na rin lang sa preventive maintenance itong center stand, kasi may nakikita din akong video na nagiging problema din na to. Ito, hindi naman sa RFI particular pero sa ibang mga branded na motor, ay ito yung laging nagiging problema, hindi na mahugot. Okay, so kaya i-ano ko na rin lang yan, hugutin ko na rin lang at linisin. Sa mga gustong mag-DIY pala ng kanilang mga RFI or ano pa mang brand meron kayo dyan, halos pare-parehas lang naman ng mga under chassis nito, pang ilalim. Ito, ang ginawa ko kasi, sinalpa ko muna to, pero sa tingin ko ay medyo mahirapan dahil magiging tatlo yung aking pabigat doon sa loob. So gawin natin, ang ginawa ko ay, ayan, puro grasa. Ang ginawa ko ay dito na natin isalpak. Ayan. So pinuno ko kasi ng grasa talaga yung loob. Subukan ko lang na dito isalpak sa baba, tapos saka natin i-shoot dito. Okay. Yan, ito pala magiging mahirap. Ang mahirap pala yung nandito sa sa may engine mismo. Dito madaling ikabit. Yan, madali siya ikabit. Subukan ko lang. Tapos nandito na habang yan. Okay. So okay. Ayan, na-shoot na natin mga kalakwatsero. Yung mga nagdi-DIY, ay, tika lang. Isang, sprayan ko lang din to. Isprayan natin ng WD-40. Yan. Sa mga nagdi-DIY pala, ito lang yung pwedeng pagdating dito. So unahin lang talaga ito, itong 2 bolt na to, ito 2 connection na to. Pahuli na to kasi mas madali pala. Ito pala ay movable. O, natagalan ako. Pati tuloy ito tinanggal ko na. Kahit ito pala wag natanggalin to, ito lang. Ito ang igagalaw-galawin. Ayan So nakasintro na siya ngayon. Very easy.
Napakahirap ng kabubuhat dito sa unahan. Yung pala, mayroong mas madali doon sa likuran. Eh, ano mo daw? Nyet, halika daw. Diyan o dito sa kabila. Hindi, dito, sa... Ng ulo. Dito sa bolt dito. Yung doon sa likod, kabila. Oo, sige lang. Saan bolt? Yan, bolt na yan. Saan? Hindi ko alam. Hilahin ka? Hindi, kulang. Sandali lang. Yan, sige, shoot na. Okay. Anahin mo daw niyan. Angat mo ulit dahil tanggalin ko tong nakakalang na dito. Dahan-dahan. Dahan-dahan baba. Aray. Hindi nga talaga ano. Sige nga daw. Ulit daw. Taas daw konti. Dahil titingnan ko yung sentro. Wala tayong shock kasi. Aragay. Sandali ha. Yan. Ba? Hindi. Pirmi lang. Hindi. Permi. Sundan mo lang yung saglit lang. Yan lang yan. Yan. Alright. Ayos na. Baba mo na. Walang pato. Dali. Okay. So, una, kailangan ng kasama talaga. Hindi po pwede na wala kang kasama. Ayos na to. Na yan. Ako nilagyan ko na siya ng flat washer na malapad. Kasi dati wala namang flat washer na malapad eh. Ang stock niyan, walang flat washer na malapad. So ito, kaya din siguro tumagal na ng ganito. Sa bagay, wala pang 20,000 ang tinakbo natin. 20,000 kilometers. So, ihigpitan ko na lang lahat. Ang advice ko kung gusto mo mag-DIY, dapat kumpleto ka sa tools. May mga tools ka, socket wrench at least. Yung socket wrench lang na isang set. Pwede na yan, makakapag-DIY ka na. So, mamaya ko higpitan ng todo. Yun, maghihigpit na ako. Okay na to. Ayos na siya. Ang center stand naman mamaya ang aking kakalkalin. Dahil isa din to na nagiging problema pag tumigas itong mga shafting at kinalawang. Hindi na nahuhugot. So ang ginagawa nila, ginagrinder. Kaya sa ngayon, dito na rin lang, hugutin na rin natin ito. Itong shafting ng ating center stand. Para malinisan at malagyan na rin ng grasa. Kaya pati center stand ngayon, tinanggal ko na. At yan na nga kung hindi maaagapan, ayan, kakalawangin na siya. Lalo na siguro kung mga dalawang, yung isang taon lang siguro, okay pa yon kasi isang tag-ulan. Pero kapag ka nagdalawang tag-ulan, disgrasya ka na Ayan nag-form na siya ng kalawang. Kaya nga, ang dami kong nakikita kasi lagi, na kapag yan ay dumikit na dito sa loob, siyempre mapupuno na ng kalawang ito. Okay, pag napuno na ng kalawang yan at kumapit na dito sa pinakang busing niya na yan, ito yung shafting, ito yung busing, wala na. So, kaya may mga nakikita ko na ito ay ginagrind nila. So, kaya mas maganda agapan, taon-taon talaga, ina-advise ko taon-taon na tingnan itong mga natin, mga under chassis natin pang ilalim. Or kung hindi mo talaga kaya mag-DIY, dalhin mo sa iyong mekaniko. Pagrasahan, tanggalin, pagrasahan, linisan. So part ng ating maintenance para hindi tayo mahirapan kapag sa araw o sa panahon na masira na siya na kailangan ng palitan. At the same time, ang preventive maintenance ay napakaganda kasi napiprevent natin, naku-cure agad natin yung mga problema, yung mga posibleng problema. Katulad nga kanina dito sa engine bracket natin kanina dyan, yung isang bushing, yung bushing na pahaba, ano bang tawag doon? Sabi ko kaya i-comment nyo. Ay stuck up na. So mabuti na lang at hindi pa siya nawasak, hindi pa siya nasira, at naagapan natin, nalinis, WD-40, tapos yung gasolina nilinisan ko.
And then saka po natin nilagyan ulit ng grasa. So yun, nakasurvive ulit yun. So tatagal pa ulit yun, no? So yun yung kagandahan sa preventive maintenance. Baka magkano lang ang labor kung may mga mekaniko kayo. Magkano lang naman ang labor niyan. So ako kasi DIY na lang talaga. Ito mga ganito, pag ako ang nagtanggal, kaya ko ibalik ito. No? Kaya ko ibalik ito. Nagawa na natin ng paraan. Ayan, no? Okay na. 'Di ba? So ito na lang. Ayun. So kumpleto na yung ating pag DIY ng linis at paglalagay ng grasa ng ating engine support. At yun ang masasabi ko, kung kinaya nila at kinaya ko, so kaya nyo rin yan. Kailangan lang ng tiyagaan. So unang-una na kailangan nyo nga, ang sabi ko ay dapat meron kayong tools. Kahit isang ganito lang, isang socket set, kaya nang magbaklas nito. So kailangan lang talaga ng tiyagaan. Ayun, at least ngayon hindi na ako mag-iisip na kung kailan ulit kung kakalawangin or medyo matatagalan na naman to. So, yun lang mga kalakwatsero natin. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe. Pindutin ang notification bell at piliin siyempre ang all. Maraming salamat po and God bless po sa lahat.